magsisi, kundi upang mamulat sa nangyayari sa ating bansa. Ang paksang ating tatalakayin ay ang korupsyon. Ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. Ito ay pagnanakaw ng pag-asa, tiwala at kinabukasan ng sambayanan. At kapag ang tiwala ng mamamayan ay nawala, kahit gaano kaganda ang proyekto, ito'y babagsak din. Unahin natin si Engineer Cabatania, isang civil engineer na matagal nang nasa serbisyong publiko. Engineer, sa inyong karanasan, paano ninyo nakikita ang epekto ng korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno? Napakalalim po ng sugat na idinulot ng korupsyon. May mga proyektong maganda sa plano, matibay na kalsada, maayos na tulay, matatag na gusali, ngunit pagdating sa aktwal, mahina, manipis at madaling masira. Bakit? Dahil tinipid ang mga materyales, minadali ang paggawa at nilaro ang pondo. Kung maaalala natin, noong may bagyong Tino sa Cebu at Lindol sa Bogo City, maraming instrukturang bumigay. Hindi lang dahil sa lakas ng kalikasan, ngunit dahil sa kahinaan ng gawa-gawa ng mga taong nagbulsa ng pondo. Ito ang mapait na katotohanan. Ang korupsyon ay kasing delikado ng sakuna. Salamat po, Engineer. Ngayon naman, pakinggan natin si Kapitan Abueva mula sa lokal na pamahalaan. Ma'am, ano nga ba ang ginagawa ng inyong opisina upang labanan ang ganitong uri ng katiwalian? Hindi po natin may iwasan na may mga nagdaang nagkukulang. Ngunit ngayon, sinisikap naming baguhin ang sistema. May mga proyekto na kaming bukas sa publiko, may transparency boards, at hinikayat namin ang mga mamayan na magtanong at magbantay. Sapagkat ang laban korupsyon ay hindi lamang laban ng gobyerno. Ito ay laban ng bawat Pilipino. Tama po yan. Pero paano nga ba naintindihan ng karaniwang mamamayan ang epekto ng korupsyon? Narito si Lumapas, isang residente ng Bogo City. Tuwing may lindol, natatakot kami sa aming mga gusali dahil alam namin na may pandaraya sa paggawa. Dahil na rin sa nakalipas na trahedya. At tuwing bumibili ako ng gamot o bumubayad ng buwis, tanong ko sa sarili, saan mapupunta ang perang ito? Masakit man marinig pero iyan ang totoo. Ngayon, pakinggan natin ang boses ng kabataan. Bilang mga estudyante, ano ang pananaw niyo sa isyong ito? Para po sa aming mga kabataan, ang korupsyon ay parang lason na dahan-dahang pumapatay sa pag-asa ng susunod na henerasyon. Kapag may korupsyon, kulang ang libro, sira ang silid-aralan, at ang aming kinabukasan ay parang pader na walang pundasyon, madaling gumawa. Nakikita po namin ang epekto nito kahit sa mga simpleng proyekto. May mga gusali nga na pinutol ang pondo kaya hindi natatapos. Tsaka may mga daan din na taon-taon inaayos kahit hindi naman ito sira. Sana ang bawat leader ay matutong maglingkod, hindi magnakaw. Ang bawat kabataan ay dapat ring maging mapanuri at matapang. Dahil kung patuloy tayong mananahimik, tayo rin ay lulubog sa ating kapamayan. Kaya tandaan ninyo, ang korupsyon ay hindi lang problema ng may kapangyarihan, ito ay problema ng buong sambayanan. At kung gusto natin mabago ang lipunan, kailangan natin magsimula sa sarili nating katapatan. Kung matibay ang pundasyon ng katotohanan, walang lindol ng kasinungalingan at bagyo ng katiwalian na makakagiba sa atin. Bilang lingkod ng mamayan, ako ay nananawagan. Huwag kayong matakot na magtanong at magbantay. Ang pera ng bayan ay para sa bayan at hindi sa naiilan. Matagal na kami naghihintay ng pagbabago. Ngayon, gusto namin maramdaman, hindi lang marinig na may gobyerno tunay na naglilingkod, hindi nakaabuso. Ang korupsyon ay parang apoy. Maliit sa simula, ngunit kapag pinabayaan, sinusunog ang buong bayan. Ngunit kung tayo ay magkakaisa, kaya nating patayin ang apoy ng kasakiman at sindihan ang ilaw ng pag-asa. Maraming salamat sa lahat ng tagapagsalita. At tandaan ninyo, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa katapatan. At ang bansang matapat ay bansang matatag.